Yung sinasabi po ninyo kanina na pwede naman na isubmit uli sa 20th Congress yung articles of impeachment, um, hindi ba yun, paano makakaapekto yun? Kasi yung sinasabi natin na 19th Congress, yung articles of impeachment, kahit na sabihin natin na continuing body yung Senate, yung Congress hindi. So yung articles of impeachment na ipasa sa 19th Congress pa. I mean, magkaiba pa rin yung Congress and Senate. So, hindi ba yun conflicting? Well, yun ay isang option lang na naisip ko ha. I'm not saying na yun ang dapat mangyayari. This is really uncharted territory kaya kailangan pag-isipan ng mabuti at pag-aralan din ng mabuti ng mga lawyers involved both from the Senate and the House kung ano ba yung pinaka maigi na paraan para maituloy. Para sa akin, ang pinaka-importante ay yung nakalagay sa konstitusyon natin na kailangan litisin ng Senate yung articles upon transmittal to the Senate. Kaya nung una pa lang ay medyo we were wondering kung bakit nga nung una ay hindi agad-agad na na-actionan na. Nung na-interview ako dati, I had pointed that out that the obligation on the Senate is henceforth ang nakalagay. Ang ibig sabihin ng henceforth ay dapat agad-agad nila aksyonan. Kung nangyari yon ay hindi na mangyayari itong issue ngayon na binabanggit ni Sir Ted. Pero sir, yung sinasabi mo kanina na posible, nandun yung posibilidad na madala siya sa Supreme Court, pwede bang makialam yung Supreme Court dito kahit na alam natin na ito ay impeachment proceeding? Technically, it's a political proceeding na ang may hawak talaga dapat ay Senado and not the Supreme Court. Yes, at usually sa mga ganyan na sitwasyon, kasi nga meron tayong separation of powers, hands-off ang Supreme Court dyan. Pero at this point, hindi rin natin masasabi kung ano yung magiging response ng court kasi depende rin yan kung ano yung mga ihahain na arguments kung sino man na magfa-file. Depende sa pag-craft nila ng petition kung ano yung tinututukan nila.